Sambayanan! Ibanaw! Sambayanan! Ayun na mga kubay, si Eric, tsaka si Atty. Yan na. Loren Badoy. Taya. Ayan, makakapanayam natin si ano. Bidyon mo ng maayos. Ayun, si Sir. Kami ito, ma'am. Si Sir, ayan. Ma'am, kami ito. Dr. Lorraine, ayan. Brother! Ayan, sir. Yan, kami. Hey. Brother! Hello, ma'am. Marley PH po, ma'am. Marley PH. Hello. Ay, sir. Marley PH po. Sige. Ayan, mga kaubayan. Eric! Ayan Ito na. Bantay pala pinasukan ko. Sir Tony Basantog ang number Ito po mga kabayan, sa mga kasama natin mga vloggers, sa supporters po ng Ipanaw Sambayanan Party List. Kanina pa po kami, Doc, at Atty. Marlon. Pero sulit po ito dahil nakaharap pa rin po namin kayo. Kay Rick, Atty. at Dr. Lorraine, naka-live po kami lahat dito ngayon ng mga vloggers. Ano po ang nangyari, ano pong resulta, at ano po ang nangyari po sa loob. Si Attorney. Lapit po na lang kayo dito ng konti Dito po, Atty. First party nominee natin. para mas marinig kayo. Magandang hapon sa ating lahat. Lakasan nyo na lang po. Maraming salamat kasi we are doing this for our country. Alam nyo naman yan, kilala nyo naman kung sino kami, kung saan kami nagsimula, kung ilang taon na natin ginagawa ito. So unang-una maraming salamat. Pangalawa doon sa filing natin, meron na tayong isang document na kailangan. So inaayos na, pinapunta na para notaryuhan na kaibigan nating abogado at mabalik. Kasi yun na lang yung inaantay. So, papasalamat ako sa inyo, but humihingi ng dispensa, hindi material sa dito. So hopefully, this is just the start of something new for all of us. Ma'am Lorraine, kaya Palakpakan muna natin sa Tony Marlon. Atty. Basantog. Tunay na party list ng mamamayan. Yes! Tunay na party list ng mga katutubo at tribo. Yes! At ng mga OFW, kay Eric. OFW, siyempre. Ma'am Lorraine, ikaw muna. Kay Rick, Si Ma'am Lorraine. follow up ko lang po, no? Ituloy sige, niyo po, Atty. Marlon muna. ituloy niyo po yung ano about doon sa ano kasi mayroon po nagko-comment sa live kay Rick na mukhang ano daw nangyari, parang ginurgur yata doon yung ano filing ninyo. No, hindi. Ayun, wala. Linawin nila. hindi naman, okay naman tayo sa COMELEC. Just so happy na there's a requirement na kailangan doon sa magsasubmit. No? So, pinaram sa amin, tinanong namin kung anong gagawin namin at ang papel ay ginawa na at papanotaryahan na lang, babalik para makit. Yun ang kailangan lang natin. Attorney, ito po ba yung Ipanaw last 2022 elections po? Yes. So top 60 po kayo noong nakaraang elections. Ano po yung nagbubunsod sa inyo na patuloy po nating pinaglalaban po ito? Ma-remember niyo yung 2022, dalawa yung party list natin, yung Sambayanan at saka yung Ipanaw. Ginawa natin ngayon, isa na lang Ipanaw Sambayanan. At bakit natin ginagawa ito? Kasi walang nagbago. Kasi noong 2022, humingi tayo ng pagbabago, pagtingin, pagkilala sa mga urban poor, sa mga indigenous people, sa mga AFARs. We have the same problems until right now. That's why we have to continue the fight. Sige lang. Okay lang, antayin natin sila. Sige. Okay. Ayan, antayin na natin yung seminary mga kababayan ha. Maghingi muna tayo ng, hindi pa naman kami alis na bigay kami ng oras. Bigyan natin ng statement si Ma'am Lorraine para marinig nyo rin kung bakit siya sumama sa Ipanaw Sambayanan, and then mamaya magdadagdag kami sa katanungan. Salamat at pakinggan nyo. Gusto ko sanang dagdagan yung sinabi ni Atty. Marlon kasi napakahalaga nun. Yung sinabi niya na ito yung totoo, ito yung party list natin. Kasi napakahaba ng biyahe natin. Napakahaba. Akala natin matatapos na yung mga hindi. Diba? So, yung totoo lang, sa totoo lang, marami ang lumapit sa Ipanaw Sambayanan. Talaga nagtayo ng asawa ko. Maraming lumapit sa Ipanaw Sambayanan na nag-offer ng pera para sila ang umupo bilang party list nominee. Pero hindi naman nila talaga, wala namang track record ng pinaglalaban natin yung advokasya natin para sa bayan. So, tinurn down nila yon, millions and millions of pesos yon. So, gusto ko din yung sinabi ni attorney na magkakakilala tayo. Matagal na natin itong pinaglalaban, di ba? Para sa akin, multi-sectoral kasi ito. So, nung naupo ako sa KPRRD noon,
nalaman ko na napakakonti pala nung alam ko tungkol sa mga kapatid nating katutubo. At nang dahil dyan, napaka-komportable ng buhay natin sa city, pero pala, nagdadanak na pala ang dugo sa kanayunan. Mga 60 to 90% ng NPA ay galing sa mga kapatid nating katutubo. Ang ibig sabihin nun, napakaraming buhay ang winasak ng CPP, NPA, NDF ng mga kapatid nating katutubo. Na habang tayo, masaya tayo dito, hindi natin alam, ay grabe yung buhay nila. Pinagpapatay sila sa harap ng mga anak nila, nagugutom sila, etc. So nung nagpunta ako doon, nung sa maikling stint ko sa gobyerno, umaakit ako sa ancestral domains, nakita ko ang kahirapan na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. So pag humaharap ako sa kanila, no, nakita ko talaga na even though yung CPP ay napakalaki ng kapahamakan na ginawa niya sa kababayan natin, hindi mo siya maikumpara sa isang gobyerno na hindi nagsisilbi. Mas malaki ng malayo ang kapahamakan na nagagawa ng isang gobyerno nang hindi nagsisilbi ng maayos. So pag humaharap ako sa kanila, ang una kong ginagawa ay humihingi ako ng sorry. Sinasabi ko, I'm sorry na hindi kami nagsilbi ng maayos, na kinalimutan namin kayo. At dahil dyan, napakadali ninyo tuloy maloko, napakadaling maloko kayo ng mga CPP, NPA, NDF. So, nakita ko din yung lakas ng puwersa ng isang gobyernong totoong nagsisilbi. Kasi yung ating mga kapatid na katutubo, nung sila ay nakaranas na ng gobyerno, ng talingan ng gobyerno, sila mismo ay tumalikod sa CPP, NPA, NDF at doon natin na ipabagsak ang CPP, NPA, NDF. Ang hangarin ko, ang pangarap ko, bawat Pilipino ay mahalin natin ang ating mga kapatid na katutubo. At pag dumating yung panahon na wala na kayong nakikitang pagkakaiba sa kanila, aangat ang Pilipinas kasi sila yung pinaka nasa ibabaw. Kapag iangat natin sila, buong Pilipinas aangat. Dapat mamahalin talaga natin sila kasi sila mga national treasures, kung ano yung kultura ng Pilipino na hindi nahawakan ng mga dayuhan. Sila yan. No? At kasama din dyan sa advokasya natin yung pagwasak ng CPP, NPA, NDF. So, siguro tutuloy na lang ni Eric, no, kung ano yung susunod pa. Thank you, ma'am. Maraming salamat kay Ma'am Lorraine Badoy, kay Atty. Marlon Cusantog. Si Ka Eric po ito, mga kababayan, ito po ang totoong pwersa ng tunay na party list. Sapagkat ito po ang party list na hindi kontrolado ng kontraktor, hindi kontrolado ng sinumang malalaking bundat ng mga politiko na may malalaking pondo. Ito po ang party list na tumatayo sa tatlo at mahalagang bagay. Number one, ang Ipanaw Sambayanan po ay magiging boses ng ordinaryong mamamayan, mga katutubo, kabataan, kababaihan, mga manggagawa, mga magsasaka at magbubukid sa pamamagitan po ng legislative agenda, hindi ng ayuda. Ang ayuda po ay obligasyon ng gobyerno, hindi para bumili ng loyalty ng mamamayan. So may ayuda o wala, titindig po ang Sambayanan at ang Ipanaw na nag-merge ngayon para ang boses sa pamamagitan ng batas. Kasi ang Kongreso ang papasokan namin ni Atty. Cusantog, yung number 1 natin na nominee, yung Dr. Lorraine Badoy yung number 2 at ako sa number 3, batas po at mga oversight function sa pag-review ng programa ng gobyerno ang ating gagawin. So, una sa lahat, multi-sectoral, pero ang sentro at puso nito ay ang mahigit 20 milyon na katutubo na hanggang ngayon walang tunay na representasyon sa gobyerno at lalo na sa Kongreso. Ginagamit sila para sa pagmina ng mga ginto, tanso at mahalagang mineral, tagapagtaguyod ng bundok, ilog at kagubatan at mga kalikasan at patrimonya. Pero sila ang pinakamahihirap, milyon-milyon sa kanila. Kaya kami nagsama-sama. At ginamit po namin yan nung ako'y nasa NPA. Ang kanilang kahirapan, niluloko namin sila, ginagamit namin ang galit nila sa lipunan at pamahalaan upang i-recruit instead na maging bahagi sa paglalakbay ng pagbabago at magtiwala na kayang mabuo ang mabuting pamamahala, ay ginamit namin sila.
ang mga anak nila at ang kanilang lugar. Pinugara namin. Mabuti dumating ang isang presidente ng pangalan niya Rodrigo Duterte. At binago niya ang konsepto ng pamahalaan na ginagamit lamang ang mga katutubo sa minahan, sa mga kagubatan, sa troso, sa mga mineralis, pero wala silang pakinabang sa lipunan at mamamayan sapagkat hindi sila naaabot ng totoong kalinga ng gobyerno. Yun po ang dahilan kung bakit tumalikod kami sa NPA, sa CPP at sa NDF. Kaya kami nagsama-sama. Pangalawang agenda ng Ipanaw Sambayanan ay sasama kami. Dito kami magkakaroon ng partnership sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police para tapusin na ang iba't ibang pamamaraan ng pangguguyo, panluloko at pangwawasak ng CPP, NPA, NDF sa ating bayan. Bagamat 90% ng kanilang armadong teroristang grupo ng NPA wala na, ang kanilang mga operatiba at mga recruiter, financier, at ang kanilang mga tagapagtakip at tagapagtaguyod upang umaba ang buhay ng komunistang terorista ay nagtakbo pa ng 11 na senador at mayroon pang mga party list na naiwan. At ito po ang pinapababayaan ngayon ng gobyerno. Hindi na sila pinapansin. Pinupunduhan pa at ginagamit para sa mga maruruming laro ng politika upang wasakin ang totoong mga lider ng bayan. Kagaya ng mga Duterte na namuno ng tama sa ating bayan. Hindi kami para sa Duterte. Para kami sa tamang pamumuno sa pamahalaan. Kaya kami tumitindig sa brand of leadership na ipinakita ni Pangulong Duterte at ngayon ipinagpapatuloy ni Sara Duterte. Kung nagkataon man na mag-ama ang dalawa, subalit sila ang representasyon ng tamang pamamahala para sa kapayapaan, kaunlaran, pag-iral ng batas at paglinis ng pamahalaan. Anong problema kung sila ang maging representasyon nito? Kasi naipakita nila sa history at record nila. So kami po ay titindig doon sa totoong lumaban sa CPP, NPA, NDF. Ang ibig sabihin ba, may naiwan pang galamay ng terorista sa loob ng ating kongreso? Yes, tatlo pa. Ngayon, at sila ay kumakamal ng limpak-limpak na milyones mula sa pundo ni Martin Romualdez at ng kanilang grupo upang mag-atake sa mga political enemies nila. Yun po ang hindi pwede kasi ang recruitment nila napabayaan muli at manunumbalik sila. So kami lang po ang party list na may ganong ginawa at gagawin. Ang paglubos-lubusang pagkatalo ng communist terrorism at hindi kayo madidihado sa bayan ng Pilipino mamamayan, lalo na po sa mga kapatid natin sa overseas Filipino workers. Kaya po namin yan panindigan ang sinasabi namin sapagkat before pa kami papasok sa party list at sa Kongreso, sa Kaliman, ginagawa na namin sa loob ng mahabang panahon sa nakaraang gobyerno at ngayon ipinagpapatuloy namin kahit hindi ganon kalakas ang suporta sa atin ng kasalukuyang administrasyon. Number 3, kami po ang mananawagan na dapat ang Kongreso, pag pumasok man kami at palarin, ay hindi dapat pugad ng mga buhayang politiko na parang pagmamayari nila ang pundo ng gobyerno. Ang unang panawagan namin, ang Kongreso dapat ay example ng transparency sa gobyerno. Ang lahat ng pundo at lahat ng mga ginagasto at lahat ng mga proyekto, including flood control project, ay dapat nire-report ng COA at ng Kongreso sa taong bayan. Walang mali sa gagawin dapat yan. Lalo na po ang tinatawag na expenditures at ang mga pondo na ang inihingi lang, certification lang, papel lang. At alam natin na ibinubulsa ito nila. So kami ba ay hindi magiging bahagi ng sistema na ito? Yes, tatanggap kami ng pondo pero gagamitin sa tama at hayag at lantad, hindi para ibulsa. Klaro tayo doon. Ikukwenta dapat sa taong bayan yon. Ito po yung tinatawag nating kampanya na hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. So kung may pondo man kami matatanggap sa loob ng Kongreso, lahat ng congressman at mga senador, magpapasa kami ng paninindigan, patakaran at resolusyon. Suportahan man nila o hindi na dapat ito i-report by the single centavo, hindi exempted ang Kongreso sa transparent audit and report ng financial. Including ang proyekto na pinapakialaman ng mga kongresista, dapat inire-report sa taong bayan. Sana pupunta ang gastos nito. Hindi naaanod sa baha at bulsa na kanilang binubutas ang mga pondo natin. Ang panghuli, kami po ay tutulong sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, at sa ating mamamayan na paninindigan natin ang totoong pagsuporta sa rule of law. Ibig sabihin po, ang Kongreso ay hindi dapat ginagamit para sa mga tao na ang alam lamang ay mag-contempt
si Mr. Contempt, si Miss Contempt, at ginogorgor at kinakatay ang karapatan ng mga resource persons niya. Ang Kongreso dapat ay maging profesional. Ito dapat ay sadlak at paninindigan sa pagtatanggol ng karapatan ng bawat mamamayan. Yun ang totoong oversight. Hindi po yung paggamit ng abuso sa kanilang order to contempt, ipakulong ang mga tao, bastusin, at kanilang tanggalan ng karapatan at naranasan namin ni Ma'am Lorraine Bago yan. And we believe Atty. Busantog is courageous and experienced enough to stand for that. Hindi po natin bibitawan ng oversight function ng Kongreso to investigate projects, to investigate programs of the executive and other agencies of government, pero hindi dapat ito abusuhin para magpakulong ng mga tao at labagin ang mga karapatan ng mga tao at gamitin ang Kongreso to weaponize Congress para gamitin sa political persecution and manipulation. Yun po ang aming gustong panindigan. At naipakita po yan ni Congressman Marcoleta kung paano ito tuwid yan. Ang mga kongresista na ang alam nila ay maglantad ng mga mamahaling bag, kotse, armas, baril at pera na parang alam naman natin na yan ay galing sa pera ng bayan. Yun po ang mga walang karapatan na pumasok sa Kongreso. Kaya kami nagdesisyon na 3 at ang buong mamamayan na mabuo ang ipanaw sambayanan. Yun po ang pagkakaiba ng party list na ito. Maraming salamat. Direk, mayroon kaming tanong. Tanong ng taong bayan, hindi masyado pamilyar sa kanila ang kahulugan ng Ipanaw Award. At bakit ipanaw sambayanan? At bakit Ipanaw? Magandang umaga, magandang hapon din sa atin. Ang word kasi na ipanaw is coming from the indigenous term mula sa Mindanao. Ang ibig sabihin po ng word na ipanaw ay paglalakbay. It's the journey. Kasamang sambayanan is the journey of the nation. Kasi alam naman natin sa buong history ng Pilipinas kung paano naglakbay ang mga indigenous peoples, ang mga mamamayan, at ito yung ginagamit nating salita para magpuklod-puklod ang ating mga sektor. Dadagdagan lang ni Ma'am Lorraine, briefly, ang ipanaw po ay representasyon ng mga aspirations at pangarap ng mamamayan para sa kapayapaan, seguridad ng buong bansa, at mabuting pamamahala. Yun po ang paglalakbay natin. Sambayanan, buong bayan, buong mamamayan. Kasi kami po ay multi-sectoral group na sinabi na kanina ni Dr. Lorraine, at ang aming representasyon ay hindi para paalsahin ng taong bayan na magrevolusyon, hindi po. Na mag-armado laban sa gobyerno, hindi po. Ang amin ay paglalakbay sa kapayapaan, katarungan, at kaunlaran ng mga katutubong pamayanan at ng buong sambayanan. Kaya ipanaw sambayanan. Kaya 3 bagong K kami. Kami po ang bagong KKK. Paglalakbay ng buong sambayan ng Pilipino, ng buong mamamayan, para sa kapayapaan, katarungan, at kaunlaran. Yun po ang kanyang purpose ng ipanaw sambayanan. Binibigyan tayo ng isang mahalaga na oportunidad para tayo ay magkaisa. Kasi ang Pilipinas, no, tayo, ang kultura natin, ang pikunan natin, sobrang watak-watak. Nakikita ko na through the IPs, no, tinuturo nila sa atin, ay magkaisa tayo. Dahil sa pagsilbi ng gobyerno ng maayos sa ating mga kapatid na katutubo na padapa sa buong Pilipinas, ang CPP, NPA, NDF. So sakit ng paningkingan, sakit ng buong katawan. So kahit ngayon, napakaganda, napakahalaga na mapasok natin sa ating puso na kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, no, ay magkakaisa tayo. Hindi natin ang ating bansa nakakaawa kasi sobrang napag-iwanan. So mas maganda talaga pag natutunan natin na nagkakaisa tayo at sabay-sabay. So I guess that's it. Yes. May tanong yata si Brother BMR in behalf of the group. Ayan, tatanungin po natin si Kay Rick, mga kababayan, patungkol po dito sa nangyayaring liquidation by certification lang po, tungkol dito sa budget ng Congress. Paano po ba talaga ang mas maganda gawin kung ikaw ay maluluklok na bilang congressman? Ang maunang manuluklok pong number 1 namin
we need 250,000 votes para papasok kagad ang number 1. One seat tayo kagad. Para makapasok si Ma'am Lorraine, we need to raise and generate the support of the people, 600,000 votes. Estimate lang to para makapasok kaming tatlo, mga 1 million votes. Kaya naman yan. Basta ang taong bayan ay mamulat natin. Kaya mga 6 na buwan pa tayo. Dagdag na pagmumulat, araw-araw yun nandito naman kayo, libre naman ang ating pagsasama. Ito po yung kaibahan ng Ipanaw Sambayanan. Hindi kami magiging ipokrito. Hindi po kami makapag-deliver ng projects at support sa mga mamamayan kung hindi rin kami tatanggap ng pondo sa Kongreso. Ang aming posisyon ay ganito. Every single centavo na ibinibigay sa congressman o sa senador ay dapat inakaw. Hindi exempted, including ang tinatawag na miscellaneous and other expenses or contingency fund. Matakin nyo ganito bibigyan si Congressman Raul Manuel, Franz Castro, at si Arlene Brusas, puro itong mga Communist Party, tagapagtanggol ng NPA. Bibigyan sila ng 1 million kada buwan. Isa-isa, 3 sila. Ang kanilang ibabalik lang sa House Speaker at sa Committee on Accounts, bond paper na nakalagay, nagastos na nila. Alam natin na binibili ito ng bala. Alam natin na ito ay ginagamit sa pagpapundo sa NPA. Pag-recruit, ang mga recruiter itong allowances nila, mantakin mo ang gobyerno dahil dito sa kalukuhan sa liquidation-based certification, nakakakuha monthly ng pundo, milyon-milyon ang mga komunistang terorista. Ang pinag-usapan natin, 312 na mga kongresista. Mantakin nyo, every month may tag 1 million sila. Ito ang ginagamit nila sa pagpapalibing sa mga mahirap na namatayan, mga nakagat ng aso, pupunta kay congressman, naintindihan natin yun. But you have to liquidate. You have to prove na nagastos ng tama. Ang aming bottom line, walang single centavo sa kaban ng bayan na ginagamit ng congressman, ng senador, ng presidente, ng vice-presidente at lahat na nasa gobyerno na hindi inire-report sa taong bayan. Ginagawa po ito sa mga bansa kagaya ng Canada. Sa Canada po, online ang ginagastos ng Prime Minister every month at pwede ka mag-question bakit gano'n ang gastos. Bakit hindi natin sundin yun? Bakit ka gumastos ng 300,000 sa pagpapalibing ng 10 patay? Saan ito? Diba? Yun po ang ibig kong sabihin, dinadaya nila ang liquidation by certification. Hindi kami ibig sabihin, tutol dyan. Tutol tayo doon sa pandaraya, hindi sa pundo. Ang pundo ay dapat gamitin ng tama, may accountability, may transparency, at malinaw ang benepisyo ng taong bayan, hindi bulsa ng mga politiko. Klaro tayo Kaya namin kino-question yan. Ang ibig bang sabihin, tututulan namin ang mga pundo na ito? Hindi. Ang aming panawagan, ibukas, ilantad, ibuyagyag, ipakita sa tao saan na pupunta yan. Walang mali doon, di ba? Kasi pera ng taong bayan yan, pera ng mamamayan. May nakalimutan kami kanina. Ang overseas Filipino workers po, isa yan sa ginagamit ng mga politiko sa pangangampanya. Kailangan po malinaw ang paninindigan, included po sila sa direksyon ng Ipanaw Sambayanan, ang lahat ng mga manggagawang Pilipino na nasa abroad. Ang kanilang kalagayan ay isa po sa oversight function yan ng Congress. Kung paano madagdagan ang benepisyo at hindi perwisyo, isa yan sa major agenda ng Ipanaw Sambayanan, including po ang kagaya ng mga pinapatay, ginagahasa sa Kuwait at mga bansang kagaya nito. Yan po ang mga issue na dapat pinoproteksyonan ng gobyerno ang ating mga OFW. Ang function namin dyan sa Kongreso will be the advocate to broaden and strengthen all support for the security and benefit ng mga manggagawang Pilipino sa abroad. Yan. How can you impose liquidation by Paano mapatigil? transparent accounting? Okay. Kung ang lahat po ng politicians ay against dyan. Attorney Marlon. Sa certification. Okay. Nadagdagan ko lang, pero paunahin ko muna ng abogadong sumagot. Kung yan ba ay legally viable? Alam po naman natin ang pundo ng bayan, we have to be accountable at every turn, at every cent. Totoo po na mahirap siyang gawin kasi halos lahat tumututol or probably lahat tututulan yun. But it doesn't mean that we have to be silent about it. Because there comes a time when the people themselves will have to demand that there should be accounting. At hindi natin ipapalimot na yan ay malilimutan. So dahil hindi siya ginagawa, hindi siya, ibig sabihin hindi siya pag-usapan, let's talk about it. Let's talk about it. Agree. Mag-rate, dagdagan ko please. Thank you, Attorney. Clear. Kasi kami politiko, hirap na hirap. Personally, I can speak for myself. Hirapan ako tanggapin itong
ang hamon sa akin kasi hindi ako politiko. So ano ba yung ibibigay natin dito? Kung sino lang talaga kami. Kung sino kami, yung pagkatao namin, yung pinakakilala nila. Yung unblemished, yung track record, yung nagsisilbi at hindi nagnanakaw sa bayan. So, gusto ko yung sinabi ni attorney na porket ba alam natin na hindi tayo mananalo dyan sa Kongreso, kunyari dun sa labanan sa funds na yan, ano, ay hindi tayo magsasalita. Siyempre hindi. Porket ba ako, masakit ang puso ko sa Kongreso ngayon, ibig ba sabihin noon ay hindi na tayo lalaban? Siyempre hindi. Dapat maniniwala pa rin tayo at lalakasin pa rin natin ang loob natin na lumaban. Ang kaya naming ipangako sa inyo, kung may boses kayo sa Kongreso, napakasakit manood ng mga kongresista na ang kapal ng mga mukha, walang kahihiyan sa mga Pilipino. So, mananalo ba kami, kunyari kami ay pinagkatiwalaan ninyong pumasok sa Kongreso, mananalo ba kami dito sa kakapalan ng mga mukha nila? Siguro hindi. Pero ibig ba sabihin noon ay hindi na tayo dapat lumaban? Hindi. No? Merong kasabihan sa English, no, na part of the job is knowing that the job is never done. Ibig sabihin, fight lang ng fight. Tapos, one day, iisip tayo, yung bansa na gusto natin, yung Kongreso na gusto natin, ay nandyan na. Dahil ipinaglalaban natin yan. So, basta yun ang gusto lang namin ipangako na kami ang magiging boses ninyo at lalaban kami para sa taong bayan. Nagtagaan ko lang kay Ma'am Lorraine. Thank you, Ma'am. Ang liquidation-based certification hindi batas. Ito ay ibinunga ng Joint House and Senate Resolution number 10. Pwedeng tanggalin kung gusto, pwede. Kasi nga ang kasabihan, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. So kami, tama yung binabanggit ng kasama ko, ni Ma'am Lorraine Badoy, bagamat hindi kami makakakuha posible ng majority votes kasi dyan nga dumadaan ng pandaraya, pero hindi kami tumahimik. At kami ay magliliquidate ng pondo natin. Kung hindi man yan gagawin ng mga kasama namin, ang pananagutan nila sa taong bayan, hindi sa amin. At ang aming pananagutan ay sa mamamayan. Ipapakita namin na pwede palang gawin na ang mga contingency fund, ang mga tinatawag na mga pondo na milyon-milyon na liquidation-based certification, pwede palang gawan ng totoong transparent, accountable accounting at ipakita ang report sa taong bayan. Pero we will really question kung bakit parang above the law ang Kongreso pagdating sa pagiging transparent sa kanilang pondo. Hindi po kami mangangako ng mga bituin at mga ng araw na aabutin natin. Ang aming gagawin ay kung ano ang nararapat sa pagtatanggol ng karapatan at kabutihan ng mamamayan. Oversight ng Kongreso po ang pag-check kung naaabuso ang karapatan ng mamamayan. Oversight ng Kongreso kung naaabuso at nalalabag ng gobyerno ang mga kabutihan na dapat ipatupad ng programa at mga pondo. Hindi po oversight ang magpa-contempt ng mga tao basta-basta, ang manggipit at mangbastos, manigaw na mga resource person. Hindi po yan oversight function. Yan po ay power tripping. Hindi po dapat ginagawa ng Kongreso yan. Binabastos ang mamamayan at ang lahat pag dumating dyan ay parang sobra pa sa korte. Ang korte may trial, may hearing. Ito wala. Talagang pag napagtripan ka, ikukulong ka. Tatanggalan ka ng mga karapatan. These are things that need to be reformed inside Congress. At hindi kailangan ng batas yan. Internal rules ng po yan. Hindi man nila kami pakinggan, pero dapat silang i-remind. At pangatlo, hindi rin kami po papayag na ang mga kalaban ng gobyerno, kahit na sa loob sila ng Kongreso, ay hindi kami pipiyok upang ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan laban sa mga infiltrators na ito. Klaro tayo dyan. Sino po sila? Yung tatlo. Si Franz Castro ay convicted criminal. Yung dapat ikulong ito. Yun pong una naming hahanapin bakit ang mga convicted criminal ang nagiging tagapaggisa at mga tagapagkatay sa loob ng Kongreso just because nakaupo siya. Hindi pwede yun. At ito'y may mga pananagutan. Ito pa pala ang aming hahanapin. For the last 2,000
2021 to 2024, mahigit 10 bilyon na pondo ng gobyerno natin ang kinuha ng CPP, NPA, NDF at hindi na ibalik sa pondo natin. 2001 sila nagsimula. Hahanapin natin ito at sisingilin at ipapabalik sa kanila. At pipigilan natin makabalik sila. Yun po ang dahilan kung bakit may ipanaw sa bayanan. Ito po ang party list na magtataguyod ng pagiging profesional, makatao at totoong simbolo ng demokrasya ang ating kongreso. Kaya kami papasok po. Kailan po kayo babalik dito? Para Magmi-meeting kami ngayon upang kumpletuhin ang aming mga documentary requirements. Pero final na po ang number 1 nominee ng Ipanaw Sambayanan, ang nag-iisang party list ng mamamayang Pilipino para sa tunay na pagbabago, tunay na pagunlad at tunay na mabuting pamamahala ay walang iba si Atty. Marlon Bosantog. Ibabalik lang yung document, pinunta lang sila. Oo. Si Atty. Bosantog po sa mga nanonood ay ako na magpakilala para hindi self-serving. Halos 10 taon po na abogado ng gobyerno sa Office of the Solicitor General. Lawyer po siya na nagtatanggol ng interes ng pamahalaan. Nagkakilala kami ng binuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Si Atty. Bosantog po ay naging spokesperson ng NTF-ELCAC para po sa Legal Cooperation Cluster. Siya po ang lumalaban sa mga infiltration operations sa loob ng gobyerno na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. At naging leader po siya ng mga katutubo, naging regional director po siya ng NCIP sa Region 13 at sa Cordillera Autonomous Region. So klaro po siya po ay proven na tumindig sa totoong advokasya ng pangsiguridad ng buong bansa, karapatan ng katutubo at mamayanan, at siya po ay may kakayanan. Maliban na bata, matikas, matalino, ang puso ay buo para sa paglilingkod sa mamamayan at hindi pera ang motivation. Kaya po kami ay sumusuporta sa kanya bilang number 1 nominee kasi kongreso yan we need a lawyer or at least with legal knowledge kasi gagawa tayo ng batas, resolusyon at mga investigation. Hindi tayo madidihado kay Atty. Marlon Bosantog. Ma'am Lorraine Badoy, doktor. Si Ka Eric po, college graduate din po ako at nagmamasteral. So hindi po tayo madidihado. Pero hindi ibig sabihin po pag hindi college graduate or hindi degree holder ay walang karapatan na pumasok sa kongreso. Pwede po. Ang ibig naman nating sabihin, hindi naman po kayo madidihado sa aming tatlo. Proven by history, proven by record, and proven by experience kung ano po kami. Taong bayan po ang puso natin. Kay Eric, partilis lang po ba yung walang kay Eric, walang Doc Padre na nag-file ng COC sa Hindi po pwede magkasabay na mag-file. At sa tingin po namin, ang aming karisma ni Atty. Marlon, ni Ma'am Lorraine Badoy at ako, hindi pa makakapantay sa karisma ni Tatay Digong. Na kahit wala kaming malaking pondo, ay mananalo kami. You need malaking funds pag mga ganyan senatorial. Maliban na lang kung ala Tatay Digong ang karisma mo. Iba yun. Oo, iba yun. So kami po ay realistic na pwede tayong mag-compete sa party list. Ay, isa lang binoboto sa party list Ma-invalidate po ang inyong boto kapag tatlo, dalawa. Isa lang po. At ang pangalan niya Ipanaw Sambayanan. Ang number po i-announce namin next week, may raffle, October 18. Kung ano po ang aming number slot sa balota ng committee. Okay. thank you, salamat po. Kay Eric, Eric, thank you. Since attorney na banggit po natin na 20